Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang biglaang pagbisita ng Ukrainian President Zelensky sa Malacanang. Ano ang napag-usapan nila? At sariling desisyon ba ito ng Presidente ng Ukraine o may nag-utos sa kanya? Okay, yung ating dark chocolate, meron pang available na stock. Pwede pa kayong mag-order sa number na ito, 0916-900-997. First come, first serve dahil limited po ang stock. Okay, so ako nabigla ko. Tingin ko sa mga balita, nako, nandun na si President Zelensky ng Ukraine, nagpulong kay President Marcos Jr. sa Malacanang. So ano ang napag-usapan nila? Panoorin muna natin itong balita ng UNT TV, then magbigay tayo ng reaksyon. And it is a great pleasure to meet with you, to discuss some of the issues that are common to our two countries, and hopefully find ways forward for both of us together. Pagpapalakas sa bilateral relations ng Pilipinas at Ukraine. Ito ang sentro ng pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Ukraine President Volodymyr Zelensky kanina sa Malacanang. Personal na pinasalamatan ni President Zelensky si Pangulong Marcos sa suporta nito sa posisyon ng Ukraine sa gitna ng giyera nito sa Russia. And we are very thankful to be in your country and which supports Ukraine, our territorial integrity and sovereignty. Thank you so much for your big word and clear position about us, about this Russian occupation of our territories, and thank you on your support on the in UN nations with your resolutions. Ayon naman sa Pangulo, masaya siya sa pagbisita ng Ukrainian President lalo at hindi sila nagkaroon ng pagkakataong magkita sa sidelines ng 2024 IISS Shangri-La Dialogue sa Singapore noong nakaraang linggo. But I'm happy that we are very honored that you found the time to pass by the Philippines. I know that the crisis in your country has occupied all of your attention and all of your time. Nagpasalamat rin ang Ukraine leader sa magiging partisipasyon ng Pilipinas sa Swiss-organized Peace Summit na gaganapin sa Switzerland ngayong Hunyo. Mr. President, I'm happy to hear today from you that you participate our peace steps to the peace. That's real thing what really want our people, just to bring peace to our homes. Yes, and thank you for participation of Peace Summit. That's very strong signal. Inanunsyo rin ni President Zelensky ang pagbubukas ng embassy ng Ukraine sa Pilipinas ngayong taon. Para kay PBBM, isa itong magandang hakbang dahil mas magiging madali ang pagpapaabot ng tulong. It's certainly very good news because we would very much like to continue to help in any way that the Philippines can through the multilateral, the United Nations, and even through other agencies such as the EU, such as the UN. Hiniling din ni President Zelensky kay Pangulong Marcos ang pagpapadala ng Pinoy mental health workers sa Ukraine upang matiyak ang kapakanan at mental health ng mga sundalo na humaharap sa krisis ng bansa. Handa naman si PBBM na tugunan ito bilang bahagi ng tungkulin ng Pilipinas sa United Nations para sa proseso ng pagpapanatili ng kapayapaan. Galing sa Shangri-La Dialogue sa Singapore ang Ukrainian President bago ang one-day visit sa Pilipinas para sa bilateral meeting kay PBBM. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. So, yan po. Galing sa Singapore si President Zelensky. Pwede naman silang magkita doon kung gustuhin nila. Kaya lang, kakapagtaka, bakit kailangan pa niyang pumunta ng Pilipinas? Was it his own decision to come here? Yung president ng
Ukraine o may nagbulong sa kanya na punta ka doon? Ako, duda ko lang ito, sariling opinion ko. May kamay ang US government sa pagbisita nito. Merong niluluto. Okay? Parang pinag-usapan na yung how to run a proxy war. Kasi mag-ilang taon na ang giyera sa Ukraine. Mag 3 years na. Doon pa rin, tuloy pa rin. So, looking back at the history, ang Ukraine at ang Russia ay parang magkapatid yan. Yung mga pangalan nila, Vladimir Putin, yung mga Vladimir, yan ang pangalan sa Russia, yan ang pangalan sa Ukraine. Kasi iisang lahi lang sila eh. Yung history, tapos aliado yan nung USSR pa. Ang Ukraine, isa sa malaking nandito sa Ukraine noon yung mga warheads, nuclear warheads ng USSR, nakapreposisyon sa Ukraine. So ang ganda ng samahan ng Ukraine at ang Russia. Nasira lang dahil sa pakikialam ng Western powers. Merong naunang presidente sa Ukraine, nakalimutan ko na yung pangalan, napatalsik dahil sa pakikialam ng US. Merong US senator na nagpunta sa Ukraine at sumama sa rally, nagdidiman ng mapatalsik yung presidente na yun. Para bang 1986 EDSA Revolution din na pinatalsik si Marcos Sr. Ganon din nangyari sa Ukraine. Then, later on, nakaupo nakaupo si President Zelensky na ang gustong-gusto niya ang Ukraine maging member ng NATO. Kasi yun ang promise sa kanya ng Western powers. So dahil sa desire ng Ukrainian President Zelensky na mag-join sa NATO, na North Atlantic Treaty Organization, yun ang nag-trigger kay President Putin ng Russia na atakihin siya kasi ang gateway to Russia is Ukraine. Nandyan na, kung maging NATO member ang Ukraine, delikado ang Russia. Kaya, inunahan ni Putin na inatake ang Ukraine para hindi siya maging NATO member. Ganun po, kaya nagkagulo-gulo ang buhay ng mga Ukrainians dahil sa foreign policy nitong si President Zelensky. So, maalala ko nung pumutok na ang giyera, reklamo siya President Zelensky, na pinabayaan nyo kami. Nasaan na yung pangako nyong tulong? Kami na lang lumalaban, ganun Very clear na talagang on their own sila lumaban na weeks or months ahead, kitang-kita na yung intention ng Russia na mag-invade sa Ukraine. Walang ginawa ang NATO, walang ginawa ang US, pinabayaan nila ang Ukraine. Kaya hanggang ngayon, giyera pa rin. So ngayon, meron ng military aid na natatanggap ng Ukraine. Galing sa US, laki. $60 billion. Samantala ang Pilipinas na malapit na ring maipit giyera sa Taiwan, China, US, zero ang ating foreign military aid for this year. So yun na, nakikita ko yung similarities na baka ito, yung hiling ng Ukrainian president na tayo daw, Pinas, magpadala ng mental health doctors sa Ukraine para tumulong doon,
ma-check yung mental health state ng mga sundalong lumalaban. Ibig sabihin, ano na yung 3 years na grabing gera, battle shock, yung may trauma ang mga Ukrainian soldiers. Bakit hindi ang US ang magpadala ng mga doctors nila? Dahil silang nagpasimula ng gera na ito ayaw magpadala ng US ng kanilang personnel. So, tayo na ang ginagamit. Lumalabas, pumayag ng Pangulo na magpapadala ng Nako, may involve na tayo. Magagalit sa atin ang Russia. Lalong magagalit. So, ito yung nangyayari sa Taiwan, Nandito na sa Pilipinas yung medium range capability missile systems na pwedeng magpaputok ng ballistic missiles going to China and even matarget ang Russia. Nako, nakuha na natin ang atensyon, ang galit ng Russia at ang China dahil sa mga missiles ng US na nasa Pilipinas. Tapos ito, magpapadala pa tayo ng mga mental health doctors sa Ukraine. Lalong iinit ang Russia at China dito sa atin na to. So, ito, magkakahirap na ang Pilipino dahil sa foreign policy ng ating Pangulo. Sana maiwasan ang gulo kasi I don't know how many thousands mga Ukrainians na nagbakwit. Nasa iba't ibang bansa na, ang hirap. So, gusto ba nating mangyari dun? Kasi anytime, ang China, pwede niyang i-invade ang Taiwan. Once that invasion occurs, sigurado ipit na tayo sa gera. Ito na po yung napakadelikado na desisyon ng Pangulo, yung kanyang foreign policy na naglagay sa kapakanan ng Pilipino sa napakaalanganing sitwasyon. God bless our country.